Good morning. Kaway. Siya po si Ate Ason. Nandito po kami ngayon sa Barangay 10. Anong barangay? 103. Yan. Dito po sa Paraiso Street, corner Lacson Street sa District 1, Tondo, Manila. Ano po? Tandaan niyo po Ate Ason Bautista. Ang asawa niya, si Kuya Totoy Bautista. Yan. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito. Buksan mo po ang puso ng bawat isa upang maunawahan at pagkinabangan ng iyong salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ayon kay sa Apostol San Pablo, meron siyang salita dito sa Lucas ay Kolosas. Ganito po ang nakalagay sa chapter 3 verse 15. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo Jesus, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16. Ang salita ni Kristo ay ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buhong karunungan. Buong puso kayo umawit ng mga salmo, mga himno, at mga hawiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. 17. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Maliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ano pong sabi niya? Doon sa 15 po, pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ano daw po ang ilalagay sa puso po? Yung kapayapaan na nagmumula kay Kristo. Pagdating po sa verse 16, ang salita ni Kristo, yayanin ninyong lubos ang manatili sa inyong puso. Yon. Kapag pala po yung salita ng ating Panginoong Yesus, pag-ahariin mo sa iyong puso, andun po yung kaloob ng kapayapaan. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa buhay. Alam niyo po, sa buhay natin ito, lalo na ngayon, sa kahirapan ng buhay, ang tao po ay nababalisa. Ang tao nahihirapan. Anong dahilan? Sa iba't ibang mga nangyayari sa ating buhay araw-araw. Ano po? Kaya sabi ni Pablo, para magkaroon ka ng kapayapaan, pagariin mo sa iyong puso ang salita ni Jesus ay ang manatili. Hindi po pwede yung, sige, sa 1 taon, 2 taon, mananatili. After that, wala na. Hindi po pwedeng ganon. Ang sabi ni Pablo ay ang manatili. Sa hayaw mo sa gusto, kailangan manatili yan. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoong Yesus, yung kanyang epistola, hindi po nagbibiro si Jesus. Eto, basahin po natin dito sa 1:15. 5. Ako ang puno ng hubas at kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin, ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo iwalay sa akin. Kita niyo po? Kapag iwalay ka sa akin, wala kang magagawa, sabi ni Jesus. Ano po bang gagawin nyo? Sa tingin ninyo, magtatagumpay kayo? Kaya po maraming nabibigong tao dahil ang salita ni Jesus, ayaw po nilang papasukin sa kanilang puso. Ayaw nilang magari si Jesus sa kanilang puso.
Oh, alam niyo po, ito pag hindi niyo po pinapasok sa puso ninyo ang salita ni Jesus, wala kayong magagawa, sabi ni Jesus. Ngayon, ang sabi naman ni Satanas, halika, huwag kang mag-alala, sa akin ka. Oh, sasaluhin ka. Oh, gusto niyo po ba yon? Saluhin kayo ni Satanas? Oh. Yeah, dalawin mo yan. Ang ginawa mo lang, ayaw mo papasukin sa puso mo eh. Oh. Tignan po natin yung Revelation 3:20. Tignan natin ang salita ni Jesus. Meron po nakalagay dito eh. Sabi ganito. Yan, hinahanap lang po natin. Kasi wala tayong kode o wala din tayong outline. Ito Ito. Pahayag 3:20. Tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuhan. Kundi rin ninuman. Yung salitang ninuman, individual po ito. Bawat tao, entitled. Ninuman ang aking tinig. Oh, anong kasunod? At buksan ang pinto. Papasok ako at kakain akong kasalon niya. Kita niyo po. Sabi ni Jesus, nandito ako sa tapat ng pintuhan mo, kumakatok ako. Hindi pa usually, pag mayroon po kumakatok sa pintuhan, hindi po ba binubuksan natin ang pintuhan? Kasi para malaman natin kung sino yung kumakatok. Kung minsan, kahit nagsasalita, hindi natin sigurado kung yung nagsasalitang yun, yung boses, talagang kilala natin. Di po ba ganon? Kung minsan po, masusurprise tayo. Pagbukas natin ng pinto, yung palang pinagkakahutangan nyo. Hindi ka na makakawala. Dahil di ka nagbabayad, ang gagawin ng naniningil, pumurahin ka na mula talampakan hanggang bumbunan. Kaya kung minsan po, yung mga iba naman, tinatanong, ay sino ka? Hindi po ba ganon? Kaya sabi po ng Revelation 3:20, kumakatok si Jesus. Nasan po ang pintuhan natin? Nasa puso natin. Ibig sabihin, papasukin natin sa puso natin ng Panginoong Yesus na kumakatok sa iyong pintuhan. Ngayon, hindi mo pinagbuksan. Yun ang malupit. Ang sabi ni Jesus sa 15:5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayong iwalay sa akin. Alam niyo po ba yung iwalay kay Jesus? Ano po sabi ni Apostol Pablo? Basahin po natin dito sa Efeso 2:12. Ganito po nakalagay. Ano po? Sa 11. Kaya talalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hentil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa sa kanilang katawan. 12. Noong panahong iyon, iwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa pangako ng Diyos. Nohoy nabubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa at walang Diyos. Anong sabi? Yung iwalay kay Kristo, anong sabi ni Pablo? Walang pag-asa at walang Diyos sa mundong ito. Nabubuhay ka araw-araw, 24/7. Ano ang iyong status? Wala kang pag-asa, wala kang Diyos. Bakit po ganon? Kasi nga po, iwalay kayo kay Kristo. Sabi ni Jesus, iwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kumakatok po si Jesus. Knock, knock. Knock, knock. Nagbibingi-bingihan ka. Yan ang stand mo ngayon sa harap ng ating Panginoon.
wala kang pag-asa, wala kang Diyos. Ano pa? Sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sangay itinatapon at natutuyo. Ang ganong mga sangay tinitipon, iniagi sa apoy at nasusunog. Oh, kapag kumakatok na si Jesus, kailan kumakatok si Jesus sa iyong puso? Kapag ang salita ng Panginoon ipinangangaral sa iyo. Yan yung ibig sabihin, kumakatok siya. Hindi literal na, nasa pintuan mo, nak, hindi. Kapag yung ebanghelyo ni Jesus binibigay sa iyo, ibig sabihin, kumakatok sa iyong puso si Kristo. Ibig sabihin yung salita ni Jesus, papasukin mo. Oh, pag hindi mo pinapasok, binaliwala mo. Hindi naman po ako niloko mo eh. Ang niloko mo, yung may salita. Sino yon? Si Jesus. Ang pinag-uusapan natin dito, salita ni Jesus eh. Hindi ko po salita ito, binabasa lang natin yung epistola niya at epistola ni Apostol Pablo. Oh. Bakit nasa Biblia? Sa Biblia po nakalagay yan eh. Kaya tayo gumagamit ng magandang balita, Biblia, Catholic Edition. Ayan oh. Galing sa preso sa Manila City Jail, na involved sa droga. Ito, yung ginagamit natin Biblia. Oh. Anong sabi niya? Susunogin ka sa apoy ng impyerno. Kayo po, tatanungin ko kayo. Gusto niyo po ba yon? Alam niyo po, yung nasa impyerno, hindi na po mawawala yan. Kahit anong gawin mo, hindi ka pwedeng baklasin dyan para ilipat ka sa kaharian ng Diyos. May mga leader po simbahan nagsasabing ganyan o mga reliyon. Huwag kang mag-alala, ipapagdasal ka namin. Ala po ano yan, wala pong bisa yun. Ano? Okay, tuloy tayo. Sa 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo salita ko, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Oh. Yun po pala yung chances na hindi po ba lahat naman tayong tao mapaghingi. Kaya mayaman, kaya mahirap, humihingi sa Diyos. Paano ngayon? Hihingi ka sa Diyos. Wala naman yung salita niya sa iyo. Sabagay, hindi ko po ma-justify yan kung ang salita ng Diyos ay nasa inyo o wala. Kayo lang po naman na nakakahalang yan eh. Ano po? Kaya po maraming nabibigong tao. Ano sinasabi ng tao? Ang tagal ko nang nananalangin. Ang tagal ko nang humihingi. Ang tagal ko na. Puro matagal. Hanggang ngayon, hindi pa ipinagkakaluhob. Pag ganun po, na hindi pa ipinagkakaluhob, suriin nyo po sarili ninyo. Baka kayo na po ang may depresya. Dahil ang Diyos po, nandyan lang yan, handang makinig eh. Ganun po yun, handang makinig ang Diyos. Kanya lang, kaya ka nabibigo, baka nasa iyo ang problema. Kaya ka bigo, nasa iyo ang problema. Wala po sa Diyos eh. Sabi nga ng Panginoong Yesus eh, lumalapit ka pa lang, wala ka binabanggit ng bibig mo eh. Anong sabi ni Jesus? Sa Mateo 6:8, ano po nakalagay? Tignan natin, no? Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ingin sa Kanya. Kita nyo po, yung gusto mo, alam na ng Diyos. Bakit ka nabibigo? Kasalanan ba ng Diyos yun? Wala po. Ang Diyos po, laging gandang makinig eh. Ang problema, ikaw.
Baka naman, yung parahan ng Diyos, hindi mo pamamarahan. Kundi ang gusto mo, yung parahan mo ang masunod. Magkaiba po yung parahan mo. Iba yung parahan ng Diyos. Meron po nakasulat sa 1:9:31. Ito po ay isang taho na pinagaling ni Jesus. Pinagaling siya ni Jesus. Isa po siyang, basahin lang natin sa 9:31. Ito po. Ito pong taong ito, basahin natin sa 1:9:1. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula nang ipinanganak. 2. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung kapangyarihan ng Diyos na hayag kay bulag na ipinanganak mula nung bata. May edad na po ito. Wala nakalagay kung anong edad niya, no? Pero nakakausap na siya. Ibig sabihin, matured na. Pinagaling siya. Ibig sabihin, nahayag sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Ginamit po yung karamdaman niya. Ngayon, alam niyo po ba sa kasaysayan, nilait siya ng mga Hudyo. Nilait siya dahil sa ginawa ng Panginoon. Kasi sinasabi niya, may nagtanong sa kanya, sino nagpagaling sa iyo? Ang sagot niya, si Jesus. Si Jesus naman talaga eh. Ngayon, hindi sila makapiniwala. Kaya inusig siya. Alam niyo po ba kung anong nasabi nitong bulag na nakakita? Tingnan niyo po rito sa 31. Ito yung pangungusig niya. Sa 28, at siya'y nilait, at siya'y kanilang nilait. Ikaw na alagad niya. Kami mga alagad ni Moses. 29, nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moses. Ngunit sa taong iyon, kay Jesus, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. 30. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Sa 31, alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yan nga po sinasabi ko, baka ikaw ang may problema, kaibigan. Maliwanag po. Baka naman yung kalooban ng Diyos. Ang totoo, kunwari, maka-Diyos ka, kunwari lang. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan i-assure mo sa iyong sarili kung yung salita ba ni Jesus ay nananatili sa iyong puso. Kasi po sa puso tumitingin ng Diyos. Hindi po siya tumitingin sa aura natin. Kasi kung ang mukha natin, iba-ibang mukha natin. May gwapo, may hindi gwapo. May maganda, may hindi maganda. May maputi, may hindi maputi. Paano ngayon? Lahat naman po tayo, pantay-pantay lang sa Diyos. Kaya dapat, ayan mong manatili sa iyong puso ang salita ni Jesus. Yung promise, sasabi ni Jesus, ano man ang hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Hindi po ba sapat yan? Kanya lang ang sabi ko nga po sa inyo. Baka naman sa tagal nyo humihingi, kung bakit hanggang ngayon, bigo kayo. Surihin nyo na po gusto ang inyong sarili. Umarap nga kayo sa salamin. Tanungin nyo ang sarili ninyo. Tanungin nyo. Ikaw ba nakakasunod kay Jesus? Baka naman
Kunwari, may Jesus ka. Pero, yung palang kapitbahay mo, pangalan niya, Jesus. Baka nagugapuhan ka ron. Tandaan niyo po, hindi nagbibiro. Sabi ni Pablo, ayan ninyong manatili. O, ayan, wag niyo pong kontrahin. Kasi pag kontra kayo, sa pelikula man po, yung kontra, binubugbog ng bida. Di po ba? Kaya wag na po kayong kumontra kapag utos yan tungkol sa salita ng Panginoon. Marami na pong mga ebidensya na yung mga hindi tumatangkilik kay Jesus, wala po. Wala silang, sabi nga ni Pablo, wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos. Kita niyo po, nabubuhay ka sa mundo pero wala ka naman palang Diyos. Eh sino ang Diyos mo? Eh di natural yung isa. Eh sino yung isang Diyos na tinutukoy ko? Walang iba kundi si Satanas. Ikalawang Korinto 4:4, Diyos ng kasamahan, si Satanas. Sige, huwag niyong tanggapin ang salita ni Jesus at kumakatok yung salita niya sa iyo. Nak, 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 ayaw mong pagbuksan. Ang sabi ni Satanas, akin ka, akin ka. Sasaloy ka, dalawang kamay pa eh. Baka pati pa ilalagay pa ni Satanas eh, para huwag kang mahulog. Tingnan natin, ang sabi ni Jesus, naparito sa lupa si Satanas. Kayo pong nakikinig. Tingnan yung paligid nyo ha, baka yung katabi ninyo. Eto. Sa 1 Gs, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Eto, basahin natin ano. 1 Gs. Dumarating ang magnanakaw. Ang tinutukoy pong magnanakaw dito si Satanas, ano? Hindi po yung magnanakaw, nakikita nyo nagnakaw sa inyong bahay, ano? Si Satanas po ito. Kasi isa sa mga titulo ni Satanas ay magnanakaw. Dumating ang magnanakaw o dumating si Satanas para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Anong trabaho ni Satanas? Pumatay, magnakaw, manira. Wawasagin ka ni Satanas. Alam niyo po ba yung laruan? Di ba yung bata, pag bago yung laruan, gustong gusto, laro na laro, paglaro na laro. Inalahunan. Yung laruan, sinisira na ng bata. Baka meron kayong anak na ganyan ng ugali. Yung laruan, gusto niyang laruin. Gusto niya laruin. Pero nagsawa yung anak nyo. Di po ba? Sinisira. Ganyan po si Satanas. Para kang laruan kay Satanas. Nakita nyo yung mga sa mga sarswela, yung ginaganon yung kamay. Tapos yung gumagalaw din yung kamay nung ano, yung tawag doon, mga puppeteers. Pag nagsawa na si Satanas sa iyo, anong gagawin? Yun na po yung kamatayan. Kailan mangyayari yan? Kapag ang tao po dumaranas ng maraming mabigat na problema sa buhay. Kasi hindi mo pinapasok si Jesus. Wala kang kapayapahan. So, nang nagkaroon ka ng malaking problema, doon mo naalala si Jesus. Jesus ka ng Jesus. Pero ang masakit, ang sabi ni Jesus, sa 7, tignan niyo po sabi niya. Kaya nga sabi po panatilihin ang salita niya Kapag hindi, ito po, 7:21. Sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi
ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? 23. Ito sagot ni Jesus. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamahan. Kapag hindi mo papasukin pala si Jesus sa iyong buhay, ikaw ay isang taong masama. Pagdating ng Judgment Day na po yung binabasa ko ito, chapter 7 ng Mateo. Anong sabi ni Jesus? Yung mga gumawa ng mga himala, nangaral. Ano sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Kita niyo po, nangaral sila. Nagpalayas pa ng demonyo. Pero pagdating sa harap ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng masama. Kasi po, kaya sila naging masama. Hindi po yung kalooban ng Diyos ang sinunod nila. Yung kalooban nila. Ang gusto nila, sila ang mag-glorify. Sila. Hindi ang Diyos ang mag-glorify. Yung lalaking bulag na pinanganak, kaya ipinanganak na bulag yon to glorify God, to Him. Sa pamamagitan ni bulag, ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa pamamagitan niya. At yun ang pinangyari ng Diyos. At maraming sumampalataya sa Kanya. At marami din ang kumontra sa Kanya. Nang nilait po yung lalaking pinagaling ni Jesus. Ano po? Kaya lagi po natin tatandahan, wala na pong pinakamaganda kundi papasukin si Jesus. Kapag naririnig nyo po ang ebanghelyo ni Jesus, ibig sabihin, kumakatok na siya. Ibig sabihin, ikaw ay tinatawag niya, alika na, alika na. Yung mga iba, alukin mong Bible study, ano sasabihin nila? Ay, at saka na lang. Tandaan nyo po yun. Yung tsaka na lang na yan. Baka darating ang araw, sasabihin din ni Jesus, tsaka ka na lang. Tsaka na lang kita harapin. Di po ba masakit yan? Ang taong mabibigo dito sa lupa, masakit. Lalo na kung mabigo ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, walang pag-asa, walang Diyos. Sabi ni Jesus, kung iwalay ka sa akin, wala kang magagawa. O sige, gawin mo lahat ang alam mo, kaibigan. Gawin mo lahat nang hindi nakahayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, ng Diyos hindi nagbibiro. Kaya sabi ni Jesus, itatapon ko kayo sa impyerno. Para kayong pinutol na sanga sa puno. Halimbawa ni Jesus yun, nakuha ang puno, kayo ang sanga. Sino yung sanga? Yung nananatili ang kanyang salita, nasa kanila. Pero pag hindi ka nananatili, hindi ka sanga. Halimbawa lang po yun ni Jesus ha. Yung sanga, nakahugnay sa puno, lahat na nakukuha ng ugat ng puno na yun, pagkikinabangan ng sanga. Pero yung sanga na nakaiwalay sa puno, lahat ng sustansya makuha ng ugat ng puno na yon, wala nang magagawa yung iwalay. Putol na eh. Anong sabi ni Jesus? Matutuyo ka. Itatapon ka sa hapoy. Hindi po ba ganyan ang mga kahoy panggatong? Pinatutuyo at tapos igagatong sa kalan para gamitin panluto. Kahit yung sama, may bubulok na sama. Yun, sabi niya so, no? Kita niyo po. Hindi na mahawa. Kasi po, well experienced na po kasi siya. Kaya nasasabi niya yun. Yun po. Pero, sana po meron kayong napulot, kaibigan. Hindi ko po aral ito. Aral ng Panginoon.
Ngayon, kung di man po kayo maniwala, nasa inyo po yan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Pero kung tatanungin ninyo, maniwala kayo. Kasi ako rin po, naniwala ako sa Panginoon. At ang maganda sa Panginoon, kung may Biblia kayo, Mateo 6:8, anong sabi ni Jesus? Lumalapit ka pa lang, hindi ka pa nagsasalita eh. Alam na ng Diyos ang gusto mo. Ah. Ganun po ang Diyos. Alam na niya ang laman ng iyong puso. Kaya sana po papasukin niyo po sa buhay ninyo ang Panginoong Yesus. Ang pangaral o ang ebanghelyo ay tanda ng pagkatok. Kumakatok po ang Panginoong Yesus sa iyong puso. Anong sabi niya? Pag binuksan mo at siya'y papasok, makakasali mo siya. Makakasama mo siya. Ano po? Tandaan niyo po, huwag kayo sumali sa mga bigo. Sumali kayo sa mga matagumpay. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras kong ito. Napakasarap sariwain ang iyong salita. Salamat po. Bless mo po ang tahanan ito. Bless mo po si Ate Ason. Ikaw po nakakahalam kung ano man yung dinadala niya sa kanyang buhay sa ngayon. Tulungan mo po siya. Ibsan mo po. Bigyan mo siyang kapayapaan. Ano man yung kanyang pagnanasa. Patuloy mo pong ipagkaloob, Panginoon Diyos. Sapagkat hindi niya po binibigo ang iyong salita sa tuwing ang siya dadalawin ko. Ang iyong salita ay pinatutuloy niya sa kanyang tahanan. Maraming salamat po sa iyo na sa ngalan ng Panginoon Yesus. Amen and amen. Okay? Kaibigan, isa lang ang kailangan. I-share nyo nang i-share ito. Kayo na share, i-share nyo rin sa iba. Ano po? Hindi nyo lang po nilalike, kundi sinishare ninyo. Hindi nyo lang po nilalike, hindi nyo lang sinishare kung ano pa. Kailangan na-subscribe kayo, subscriber, para lagi po kayong nakakapasa, nakakapanood ng aking munting video. Minsan pa, Kung nahihirapan kayo na mag-share sa iba, subukan niyo sa pamilya. Amen. 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 Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Ate Ason Bautista, no? Yung asawa niya po, ay ang lahi niya Pampanga, ang lahi ko naman Pampanga. Marahil magkamag-anak kami ng kanyang husband. Si Kuya Totoy, no? Kasi pareho kaming Pampanga. Po, at ang lolo namin, si Juan Bautista ng Biblia. Hindi po ba? Sa karakter sa Biblia, si Juan Bautista lang ang may apelyido eh. Po, si Jesus nga po, walang nakalagay na apelyido eh. Joke lang po yun. Ano? Ito po, ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa kasaysayan kayo ng hiwaga ayon sa salita ng ating Panginoon. Nawa magani po sa inyong puso, nawa na kayo ng aking munting video nasa mabuting kalagayan. God bless us all. Ikaw, Ate Ason, ano masasabi mo? Para kang kandidato, kumakaway ka rin God bless us all. Ikaw, ano masasabihin mo? Ano sasabihin ko? Di kung wala, di patayin na natin ang video. Maraming salamat po. Thumbs up. Maniwala lang po kayo. Amen.